So, open your Bible in the book of Ephesians chapter 1, verse 3. Welcome home, Brother Paulo. Nakita ko si Paulo sa likod. Okay? At parang may kasamang guest. Sino ba? Okay. Yung mamaya na magpapatunog sa likod ko. Okay. So, buksan natin mga Bible po natin, Ephesians chapter 1, verse 3. Isang bersikulo na atin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Naniniwala tayo na maraming pagpapala, mensahe ng Panginoon na nakapaloob sa talatang ito, mga kapatid. Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So yung Diyos at Ama na tinutukoy dito ay yung Supreme Being. The uncaused Supreme Being na tumatahan sa eternity past at eternity future. Wala siyang hanggan, wala siyang pasimula. Okay. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Okay? So kung meron mang blessing na talagang dakilang blessing na tinanggap natin or pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, it is not actually material things. Although kasama yun. It is not actually physical or material riches. Although kasama yun, mga kapatid. Pero higit doon, ito yung dakilang blessing na ibinigay sa atin. Ano yun? Ukol sa Espiritu. Sa sangkalangitan kay Kristo. Yung blessing na ito galing doon sa langit. At since galing ito sa langit, ito'y spiritual blessing. Okay. Spiritual blessing na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung naiintindihan natin yung spiritual blessing na yan, mga kapatid, hindi tayo masyadong magbibigay ng malalim na pagmamahal at importansya sa mga bagay material. Bagamat kailangan natin yan, bagamat mahalaga yan, mga kapatid. Pero kung naintindihan natin, ano yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon? It is something that is not physical but spiritual. Kaya hindi tayo dapat masyadong ma-focus at masyadong maagaw yung ating atensyon at yung ating damdamin at yung ating mga kaisipan sa mga bagay na tinuturing nating material blessings. Secondary lang yun, mga kapatid. Above all, the spiritual blessings that we receive from the Lord. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa mga makalangit at spiritual na pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Pagpapalang higit na mahalaga at higit na mas kailangan ng bawat isa po sa amin. Turuan mo kami na i-desire ang mga bagay na ito. Na pahalagahan, na bigyan ng importansya, bigyan ng pansin ang mga bagay na ito na ibinigay mo, pinagkaloob sa amin, ang mga bagay espiritual. Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo ang iyong mensahe sa araw pong ito, ang bawat taingang makikinig, ang bawat pusong tatanggap ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Last prayer meeting, pinag-usapan natin yung patungkol sa desire. Sabihin natin lahat, desire. Normal sa tao ang magkaroon ng desire. Normal yan, mga kapatid. But usually, we desire those things that are beautiful, ano pa? Beneficial, yung mga bagay na sa tingin natin ay makakapagbigay ng kaligayahan, mga bagay na sa tingin natin ay
merong value, at yun dinidesire natin. Ngayon, yan po ay normal na damdamin ng tao. Tama? Normal na damdamin ng tao. Kasi kung tatanungin ko po kayo, papipiliin ko kayo sa dalawang bagay. Papipiliin ko kayo sa dalawang bagay. Dilis o hamon? Hamon. Bakit hamon? Masarap. Oh. Kung papipiliin kita between the two, 1 million o 5 pesos, we desire greater things. Oh. Papipiliin kita, maganda o ubod ng pangit? Maganda. Normal yun eh. Okay, dinidesire natin yung mga bagay na what we perceive as beautiful, with great value, desirable. And that's normal, mga kapatid. Normal po yan. At dahil ang spiritual na bagay ay hindi natin nakikita, hindi napapansin, nakikita ng ating mga physical na mata, okay, kadalasan, ang mga spiritual na bagay na ito ay naisasantabi natin at hindi natin naiintindihan ng lubos kung ano yung value niya. Pero kung naiintindihan mo lang, mga kapatid, hindi pagpapalit. Kaya nga sabi ng Bible, mas dapat natin itong i-desire kaysa gold and silver. Dapat nating i-desire kaysa gold and silver. Bakit? Higit yung value niyan, mga kapatid. Higit yung value niyan. Naalala niyo yung parable sa Bible na yung lalaki, nalaman niya na doon sa lupa may nakatanim na kayamanan. Na alam niya, yung value ng kayamanan na yon ay higit kaysa value ng lupa. Mabili niya man yun sa malaking halaga. Alam niya na mas mahigit yung kayamanang nakabaon doon. So anong ginawa niya? Gumawa talaga siya ng paraan to purchase the land. Dahil alam niya, mas dakila yung bagay na makakamit niya kaysa doon sa bagay na kanyang bibitawan. At minsan yung value, subjective yan eh. Minsan yung value is subjective. Nagbabago yung kanyang kahalagahan. Depende sa sitwasyon at pagkakataon. Kung ikaw ay nasa disyerto, at ikaw ay uhaw na, walang tubig, anong value ng gold? What is the value of gold kung ikaw ay mamamatay na sa uhaw? Samantala, anong presyo ng tubig? Ang isang basong tubig, yung 230 ml or 500 ml is only how much? 15 pesos. Anong value ng isang bara ng ginto na nagkakahalaga ng 15 million? Na ikaw ay uwaw na at mamamatay ka na sa uhaw at narito yung isang basong tubig, anong pipiliin mo? Sasabihin mo ba, ay doon ako sa gold kasi 15 million yung worth niya. Mamamatay ka na sa uhaw. So nakuha niyo yung point. Minsan yung piniperceive nating may value siya, maganda siya, desirable siya. Subjective yun eh. Depende sa situation. Minsan, pinipili natin, mga tao, gusto ko yung pagbinata, sasabihin ng binata, gusto ko yung maganda. Sabihin naman ng dalaga, gusto ko yung pogi. Mamili ka. Aanin mo ang kagwapuhan na batugan. Kuha niyo yung value. Eh yung hindi naman kagwapuhan, hindi nga siya kagaya ng iba, pero masipag siya. Meron siyang plano sa buhay. May takot siya sa Diyos. Diba? Kaysa naman, pogi nga, wala namang pangarap sa buhay at hindi ka totoong mahal. Kaya subjective yan eh, mga kapatid.
Pero itong pinag-uusapan natin ay spiritual na bagay. Hindi subjective ang value nito. Kahit anong panahon, kahit saan ka mapunta, kahit ano pang sitwasyon ng buhay mo, ang value ng spiritual na bagay na ito ay hindi po nawawalan ng halaga. Hindi po nawawalan ng value. Kaya nga, hindi mo pwedeng ipagpalit. Bakit? Ano ba itong mga spiritual na bagay na ito? Salvation, eternal life, peace, joy. May pagpapalit mo ba yan? Meron bang halaga na katumbas yan? May mga tao bang kaya nilang bilhin ang kapayapaan? Kaya nilang bilhin ang kaligayahan? Di ba laging merong limit? Pero yung spiritual blessing na binigay ng ating Panginoon sa atin, hindi po yang kayang tawaran. Kaya hindi natin yan dapat ipagpalit. Hindi natin dapat baliwalain. Yun yung bigyan natin ng pansin. Yun yung bigyan natin ng pagpapahalaga. Yun yung dapat nating yapusin at hawakan sa buhay. Dahil magbali-baliktad man ang takbo ng mundo, yung spiritual blessings na yan ay hindi nawawalan ng value. Hindi yan mawawalan ng value. At ang sabi ng Bible, yung Diyos na may likha ay pinagpala tayo ng napakaraming mga spiritual blessings na yan. Spiritual blessings. Now, nais kong ipangnawa sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, na gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, He is a maximally great God. Pag sinabing maximally great, maximum na yun. Walang papantay doon. Yung Diyos na ito, walang bagay sa mundo o sa kalawakan na pwede mong ikumpara sa Kanya. Ang Diyos na ito ay walang limit, walang hanggan, walang katapusan. Okay? Ngayon, ang Diyos na ito, hindi natin kayang arukin. No man hath seen God, nor comprehend His very nature. Wala. Pero ano ginawa ng Diyos? Since God is omnipotent, omniscient, all-knowing, all-powerful, hindi natin siya kayang arukin. Ang kanyang creation, even angels, walang kakayanan na makomprehend yung talagang totality ng kanyang being. Hindi kaya. Pero anong ginawa ng Diyos? Para maintindihan siya, nilimit niya ang kanyang sarili. So that He can interact with this creation. Nilimit niya ang kanyang sarili upang siya'y magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. Kasi the heaven of heavens cannot contain Him. Paano siya makikita ng anghel? Paano magpupuri yung mga anghel sa kanya kung hindi kayang makontain ng kalawakan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kadakilaan? So God needs to limit Himself so that angels can behold His glory. We can behold His glory. Nilimit niya ang kanyang sarili upang sa gayon ay makapag-interact siya sa kanyang creation. Ngayon, ito po ang tatandaan natin. Kung ano yung nasa heavenly, kung paano nag-ooperate ang Diyos sa spirit realm, sa ganyang paraan din, nag-ooperate siya sa physical realm. Dapat maintindihan natin yon. Kung papaanong ang Diyos nag-ooperate sa spiritual realm, sa ganyan ding paraan, siya'y nag-ooperate sa physical realm. Pag hindi mo ito naintindihan, hindi magiging maayos ang buhay mo. Number 1, meron tayong tinatawag sa Bible na God's world and man's world. Bago pa nilikha ang mundong ito, merong naunang daigdig, hindi kagaya ng daigdig na ito, na yung daigdig na yan ay daigdig ng spiritual. God's world. Mababasa nyo yan sa Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8 verses 22 to 31. Merong binabanggit dyan na bago pa nilikha ng Panginoon ang mundong ito natin, naroon na siya sa naunang mundo na ang tinatawag na rejoicing in His world, in His earth.
Sino mga naroroon? Yung mga naunang nilikha sa atin, at yun ay mga anghel. Kasi nauna ang spirit realm bago ang physical realm. Bago pa na itatag ang mundo, may naunang daigdig. Spiritual siya na naroon ang mga naunang nilikha sa atin, mga spiritual being, mga kapatid. So merong God's world, merong man's world. 1 Corinthians 15:44, there is a natural body and there is a spiritual body. There is a terrestrial body and there is a celestial body. Yung terrestrial, hindi yan yung ET na pelikula. Pag sinabing terrestrial, yung hindi natatanaw, nakikita ng yung physical eyes. Spiritual siya. Pag sinabing celestial, iyon, dito tayo. Ito yun. So merong spiritual world, merong physical world. Merong spiritual body, merong physical body. Merong physical food at merong spiritual food. Excuse me. Merong physical food, merong spiritual food. Okay. So napansin niyo? Dalawang realm. Kung papaanong merong physical na mundo, meron ding spiritual na mundo. Ngayon ang tanong, anong meron doon? Pareho ba na narito? Of course, magkaiba kasi spiritual yan, physical ito. Pero yung principles at yung mga batas na nakapaloob doon is the same principles na nandito rin sa mundong kinagagalawan natin. Pag naintindihan yung mga kapatid, itong bagay na ito, maintindihan mo kung papaano makokonek ka doon sa mga blessings, spiritual blessings na sinasabi ng Bible. So take note, there is a spiritual realm, then meron ding physical realm. Papaano nag-ooperate ang Diyos sa spiritual realm? At papaano siya nag-i-interact sa physical realm? Okay. So take note, in the spiritual realm, meron tayong tinatawag na order of authority sa spiritual realm. And the same principles and order, yan din ang nakikita natin dito sa mundo. Okay. Yan din ang maobserbahan natin. Okay, ano sinasabi sa atin ng Bible? Colossians chapter 1 verse 16. By Him were all things created. Sa pamagitan niya, lahat ng bagay ay nilikha. In heaven and in earth. Visible and invisible. Thrones or dominions, principalities or powers. Ephesians chapter 3 verse 10. Ephesians chapter 3 verse 10. No, 3:10. Ephesians 3:10. Yan. Upang ngayon sa pamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. So merong principalities and powers in the heavenly. Okay? So sundan nyo? So doon sa God's world, sa mundo ng Panginoon o sa abode ng Panginoon, meron daw order of authority. Merong mga principalities and power. Merong rulership. Merong dominions. Merong powers. Mayroong hierarchy of authority. Ganyan din ba sa mundo? Merong bang ganyang principle? Merong bang ganyang order? Ano ang sabi sa atin ng Ephesians chapter 6 verse 12? Ephesians 6:12.
Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol na espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Tingnan nyo, kahit sa daigdig ng mga masamang espiritu, mayroong hierarchy. Meron silang ganyang order pa rin. Ngayon, tanong ko kayo, meron ba niya sa daigdig? Sa lipunan? Sa government? Meron bang hierarchy? Obvious naman, di ba? Kahit saang bansa. Kahit sabihin mong komunista pa, ano pang form of government yan. Kahit sabihin mong mga grupo ng rebelde, may mga leadership pa rin eh. Okay. Kasi yung batas na yan, yung principle na yan, nanggaling yan doon sa langit, kinope yan doon, ipinattern doon, and the same principle ang nangyayari dito sa lupa. So meron tayong tinatawag na order of authority. At ang sabi ng Bible, let every soul be subject to higher powers or authority, sapagkat walang authority na hindi nakapattern doon. Walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa Diyos. Lahat yan, siya ang nagpanukala niyan. Lahat niyan, siya ang naglagay ng pattern na yan, na kung paano sa langit, nilagay din dito sa lupang ito. Okay? So, merong order of authority. Kung paano sa heavenly, the same in the physical realm. Okay? Next, kung paano sa langit, ganun din dito sa lupa. Meron tayong tinatawag na order of worship. Order of worship. Sino wino-worship doon? Sino pinakamataas doon? Di ba Diyos? Yung supreme being? Sino sinasamba doon? Siya. Sino sumasamba sa Kanya? Mga anghel. Kaya kung babasahin niyo yung Hebrews chapter 8 verse 5, patungkol po ito sa tabernacle, ang sabi ng Panginoon kay Moses, mag-ingat ka na iyong gayahin kung ano yung halimbawa, kung papaanong doon sa langit, kailangan yun din ang gawin mo sa lupa. Yung example and shadow of the heavenly things, anong sabi ng Panginoon? See, saith He, that thou make all things according to the pattern. Kung ano yung pinakita sa iyo ng Diyos sa kalangitan, yan din ang gagawin mo. Kasi kung ano yung worship na ginagawa doon, yan ang worship na dapat gawin sa lupa. Ano ba yung ark na pinagawa kay Moses? Di ba merong mercy seat? Ano sa ibabaw ng mercy seat? Merong dalawang anghel na nagtatakip ng kanilang mukha. Na ipinapakita doon yung pattern ng worship sa langit, maging yung mga anghel ng ating Panginoon ay nagpapatirapa at nagpapakumbaba. At ang kanilang katalagahan is to honor and give worship to the Creator. And the same principle, kung ano yung worship sa itaas, yan din ang worship na dapat sa lupa. Anong klaseng worship? Kung paano magpuri ang mga anghel na nagpapatirapa at nagpapakumbaba at hindi makatingin sa kalawalatian ng Diyos, the same respect and honor ang dapat ibigay sa Diyos. The same form of worship. Dahil deserving ang Diyos eh. Deserving siya. Karapat dapat siya. So yung order, yung pattern of worship sa heavenly is the same principle, worship na dapat ginagawa dito sa lupa. Paano magrespeto yung mga anghel sa Panginoon? Okay. Ang worship is not only an act na nagpapatirapa ka, nagtatakip ka ng iyong muka.
Alam niyo, isang form of worship ng anghel ay manatili sila doon sa kanilang katalagahan. Ayan ang malaking pagkakaiba natin sa anghel. Ang angels, when they were created, they were ordained in a particular ministry. Hindi sila pwedeng umalis doon. Nakatali sila doon. So kung ikaw yung anghel na sa harapan, ayun ang katalagahan mo, wala kang pahinga, wala kang ibang sasabihin, kundi, Holy, 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 Lord God Almighty. Wala silang ibang gagawin. Magdamag, eternity, sa eternity, wala silang ginagawa, kundi ganun. Yung angels na tinalaga, na magtakip ng kanilang mukha to worship the Lord, katalagahan nila yun. Hindi sila umaalis doon. Kung sila'y tinalaga as a messenger, kung sila'y tinalaga as warrior, hindi sila pwede umalis doon. They have no choice. Kundi manatili doon sa kanilang katawagan, sa kanilang katalagahan. Kaya si Satan, ano ang sabi? Iniwan niya yung kanyang kalagayan. Ang problema sa mga anghel, once iniwan mo yung kalagayan na yun, yung katalagahan na yun, there's no chance for you to return. So tayo were created a little lower than the angels. Pero the same principle, may katalagahan tayo. Ano yung katalagahan natin? We were called by God out of darkness into His marvelous light that we should shew forth. Shew forth ang alin? The praises of Him. The praises of Him, yung kapurihan niya, yung kalawalatian niya, yung pasasalamat, yung pagsamba. Kasi yan yun, mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos kung papaanong sa langit ay may pagsamba. Tinawag tayo ng Diyos sa lupang ito. Dahil sa dami ng mga taong sumasamba na sa kung kani-kanino, sinasamba ang mga nilikha, sinasamba ang araw, ang buwan, maging ang mga ninuno, ang mga naunang tao, maging sa panahon nila Noah, hanggang sa pag-inog ng mga panahon sa kasaysayan ng tao, ang mga tao ay kung sino-sino sinasamba. Pero ang Diyos tumawag ng kanyang mga lingkod at siya'y nagpahayag na Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat siyang sambahin at kilalanin sa espiritu at katotohanan. At kung papaano sa langit, ay ganyan din sa lupa. Merong order of worship. The same principle na ina-apply doon, yan din yung principle na ginagawa dito. Kaya itong mga pagtitipo natin, hindi ito hindi ito for the sake of fellowship lang na nandito ka. May order dito, mga kapatid. Pattern yan. Yung ginagawa natin dito, hindi yan physical lang, heavenly yan, mga kapatid. Nakapattern yan doon. At darating yung time na pag-iisahin niyang daigdig na yan. Mawawala itong physical na ito. Mawawala itong lumang langit at mundo na ito. Mawawala yan. At yung pattern na naroon, bababa yan na isang bagong langit, bagong lupa. Kung hindi ka marunong dito, if you will not follow the pattern and the shadow in the heavenly, hindi ka makapasok doon. Hindi ka makapasok doon. Kaya dito pa lang, tinuturuan tayo eh. Di ba? Tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo, may authority. Kung paano sa langit may authority dito. Magpasakop ka dyan, sumunod ka dyan. Hindi pwedeng hindi ka susunod kasi divine order yun. Nasasaktan ka, ayaw mo na pinakikialaman ka, ayaw mo na may nagmamando sa'yo, pero gusto mo makarating ng langit. Sa simpleng rebuke, sa simpleng saway, na-offend ka at ayoko. Pero tanungin, gusto mo mapunta sa langit? Gusto ko po. Naintindihan mo ba yung principle? Mabilis tayo mag-react, mabilis tayo magtampo. Why? Hindi natin naiintindihan yung divine principle, yung God's order. Kasi kung naiintindihan mo yan, maaring masaktan ka, pero magpapasakop ka. Dahil alam mo anong meron diyan sa submission na yan.
Ano yun? The Lord bless us with spiritual blessings. Pag sinunod mo yung mga principles na yan, may blessing doon. May blessing doon. Yung worship, alam niyo ito, pakinggan niyo ito, kahalagahan ng obedience, instruction. Kala niyo basta command lang. Tinitingnan ng Panginoon dyan yung ating submission, yung pagsunod. Alam niyo yung simpleng lumapit ka sa kapatid mo, humingin kang tawad. It is a simple command, but if it's the voice of the Lord, tinetest ng Panginoon how you will submit and obey. Minsan may mga reservation tayo. Pero hindi natin naintindihan yung principle na nandoon, yung blessing nang gagaling doon. Papaano? If you will follow the same vibration, kung ano yung nangyayari doon sa heavenly, at yan ang in-apply mo rito, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya ang Diyos nag-ooperate sa anong paraan? Nag-ooperate ang Diyos kung ano yung principle din na nakikita natin dito, na pattern doon, sa ganyang parang di siya mag-ooperate at sa ganyang parang di siya magbe-bless sa atin. Okay, isa-isayin natin. Isa-isayin natin. Sino gusto ng financial blessing? Si JM, ngiting-ngiti talagang kailangan ng financial. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo gusto natin ng financial blessing. Gusto natin ng financial blessing. Now, what is the principle sa financial blessing? Sige. Ano yung principle? Kung ano yung pattern doon sa taas, yan yung pattern. Ayan din yun nandito. Ano yung principle? Sige nga. Sabi nila, magbigay ka ng tithes. Pagpapalain ka, babalik sa'yo. It's not tithes. Hindi ko sinasabing mali yung tithes. May principle sa likod nun. Dapat maintindihan nyo yun. Ha? Ano? Offering? Kasi alam nyo, baka masaktan kayo, ba't nagbigay naman ako ng tithes, ba't walang bumabalik? Kasi mali yung nasa isip mo. Kaya nagbibigay dahil gusto mo may bumalik sa'yo. Pag nagbigay kayo, magiging milyonaryo kayo dahil i-bless kayo ng Panginoon. Hindi yun, ganun. Ano yung principle na nag-go-govern sa langit na siyang the same principle na nandito? Alam niyo kung ano yun? Honoring the Lord. Pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Yung tithes and offering, isa lang yan. Honor the Lord with your substance. Pero kahit magbigay ka ng ikapu mo or ng offering mo, kung hindi mo naman siya napaparangalan sa ibang aspeto ng buhay mo, nakakuha nyo? Tandaan natin, the blessing of the Lord is in the house of the righteous. He blesses the habitation of the just. Kaya kahit mag-house dedication pa tayo at wisikan natin ng tubig ang bawat sulok ng bahay, kung walang righteousness, kung walang katuwiran, kung walang pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, walang blessing doon. So the same principle na nandoon sa langit, bababa dito sa lupa. Yung material blessing susunod yan. If we will learn to honor the Lord, kung matututunan nating parangalan ang Diyos sa buhay natin, kung matututunan nating unahin siya, kung matututunan nating pahalagahan ng kanyang salita, sundin ang kanyang mga utos at lumakad sa kanyang mga kalooban, mga kapatid, walang silid sa tahanan natin na hindi kayang punuin ng Diyos ng pagpapala.
Example number 2. So honor the Lord. Okay. Example number 2. Yung principle ng sowing good, you will reap what? Good things. Kung ano yung niasik mo, yan ang babalik sa'yo. Another example, yung principle ng forgiveness. Paano nag-ooperate ang Diyos sa forgiveness? For if you forgive men their trespasses, the Lord will also forgive you. Kung patatawarin mo yung mga nagkasala sa iyo, patatawarin ka rin ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at Diyos na nagpapatawad. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, humingi na po ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ako. Tapos na yun. Yes, humingin ka ng tawad sa Diyos, pero tandaan mo, yung principle na sinusunod ng Diyos, ang Diyos ay nag-ooperate sa physical realm. At kung paano yung forgiveness ay sa ganung paraan sa langit, ganyan din ang dapat dito sa lupa. Kaya naalala niyo yung may pagkakautang? Di ba hindi niya na kayang bayaran? Yung parable? Tapos pinatawad siya. Sa laki ng kanyang pagkakautang na hindi niya na kayang bayaran, pinatawad siya. Pagtapos umuwi siya, sa kanyang pag-uwi, may nakasalubong siya na lalaki na may utang sa kanya na maliit lang na utang. Tapos sinisingil niya, hindi makabayad. Tapos pinagbantaan niya at anong ginawa niya? Ginipit. Nalaman ng Panginoon, nalaman ng Master. Kasi alam niyo yung principle na yan. Kasi ang Diyos hindi mo nakikita. At ang tanging paraan para makita ng Diyos, kung ikaw ay nag-ooperate on the same level, is through the physical. Ang Diyos nagpapatawad, kailangan ka rin magpatawad. Ang Diyos nagbibigay, kailangan ka rin magbigay. Ang Diyos gumagawa ng kabutihan, kailangan ka rin gumawa ng kabutihan. Kung paano sa langit, yun ang mangyayari sa lupa. Another example. Confession. Confession. If we will confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Pag tayo ay nagpahayag, ano ba yung confession? Ano ba yung confession? Confess. Brother Jason, may pagtatapad ako, sorry talaga. Nakatay ko yung kambing mo. Sorry, Brad. Ito yung lubid. Ito yung tali. Hindi yung, Panginoon, sorry po, nakatay ko yung kambing ni Jason. Hindi ko nakapagpaalam. Thank you, Lord, pinatawad mo na ako. You need to confess your sin. Nagkasala ka sa Kanya. Kaya nga sa Bible, pag nalaman mo na merong kang ginawang mali or merong against sa'yo, before you offer your gift, iwan mo muna at may pagkasundo ka, makipag-ayos ka. I'm sorry. Confess your faults one to another and fulfill the love of Christ. Confession. Tandaan po natin, he that covereth his sin shall not prosper. Hindi ito madali. Pero mas nakapagbibigay ka ng malaking pabor sa sarili mo kaysa doon sa taong pinatatawad mo. Bakit? You're releasing yourself from the torture of what? Bitterness and hatred. Kuha niyo yung point, gaano kahalaga yung confession? Hindi yan madali. Pero tandaan mo, pag pinilit mong gawin,
yung blessing na pinangako ng Panginoon, bibigay sa'yo. Na-experience ko mga kapatid, hindi ako nakatulog, namayat ako dahil sa isang pangyayari na nasaktan ka ng tinuring mong kaibigan o di ba? At parang hindi ka maka-move on. Hanggang dumating sa prayer mo na, Panginoon, ikaw na pong bahala. Ipagtanggol mo ako, ipagiganti mo ako. Sino nakaranas ng ganyan? Na hindi mo man unethical kasing sabihin na, Panginoon, hampasin mo. Panginoon, parusahan mo. Di ba? Hindi tama eh. Di ba? Kinukontra mo sa isip mo dahil alam mong mali. Mahirap gawin. Pero kailangan mo iakbang paa mo. Kailangan mong gawin yung tama. At doon mo mararamdaman yung release. Kaya nang makakita ko ng pagkakataon, pasalubong siyang ganon at ako papunta rin doon. Sabi ko, pagkakataon na ito, umiiwas. Talagang hinarap ko, mga kapatid. Gaganyanan kami. Hanggang hinawakan ko, Brad, hindi na tayo bata, matanda na tayo. Hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon ng ganito. Tapusin na natin ito. Ano gusto mo? Hindi ganon. Alam nyo, simpleng salita, patawarin mo ako kung nasaktan kita. Tapos. Pareho kaming na-release. Parehong gumaan ang aming pakiramdam. Kasi yung kalayaan, yung forgiveness, yung torture, yung guilt, yung pain, yung bitterness can only be healed by what? Forgiveness and confession. Tandaan mo, pag nakautang ka sa Bombay, hindi solusyon yung patawarin mo ko, Panginoon. Makikipag-usap ka sa Bombay, kakausapin mo siya. At humingi ka ng pasensya, humingi ka ng tawad, at sasabihin niya sa'yo, ganun ba? Sige, extend natin another 100 days. Alam niyo yung confession, may magagawa yan eh. May magagawa yan. Kasi kung paanong ang Diyos nag-ooperate doon sa spiritual, the same sa physical. At kung naiintindihan natin ito yung key ng blessings ng Panginoon. Blessings, hindi ako ang tinutukoy ko, hindi pera, hindi material. Ang tinutukoy kong blessing ay spiritual. You will mature spiritually. You will grow spiritually. At magagawa mong magaan yung mga pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Di ba? Madali mong nagagawa, madali ka nakakakilos. Masarap ang iyong pakiramdam. Di ba? Dahil, na-receive mo yung spiritual blessing na yon. Dahil lumakad ka doon sa operation ng Diyos sa buhay mo. At ito yung gusto ng Diyos sa atin. Dahil nagbibigay emphasis tayo ngayon saan? Spiritual emphasis tayo ngayon. Spiritual emphasis natin ngayon. Iyan yung binibigyan natin ng focus, ng diin. Lahat tayo mag-operate sa ganitong paraan. Ano yung mga bagay na pattern doon sa itaas na dapat nating lakaran? Peace. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. Diba? Yun eh. Righteousness, katuwiran. Bumalik tayo rin sa katuwiran. Kung paano sa langit may katuwiran, sa lupa dapat may katuwiran din. Kung paano sa langit merong joy. Sa lupa meron joy din. Mga kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon na meron kang joy. Hindi ka nabibigatan. Masarap yung nagbibigay ka na merong joy. Masarap na nagmi-ministry ka na merong joy. Masaya ako na ginagawa ito. Masaya ako na ino-offer ito. Kasi kung paano sa langit, dapat ganun din sa lupa. Righteousness, peace. Diba peace? Kapayapaan. Masarap maglingkod sa Panginoon na nakakatulog ka ng masarap. Yung wala kang nasaktan, wala kang naargabyado,
Yung masarap kang matutulog na payapa. Di ba? Kaya nga sabi ng abogado sa akin, Pastor, baka naman kailangan lang nito. Itong tip ko sa iyo, kung kaya mo bayaran ang kapayapaan, bayaran mo na lang. Abogado yun, ha? Para walang gulo. Di ba? O kayo mga mag-asawa, kung kinakailangan lunukin yung pride mo for the sake of peace, lunukin mo. For the sake of peace. Simpleng bagay pinagtatalunan. Kung kinakailangan manahimik ka, pagbigyan mo na lang, total timpla lang naman ang ulam pinagtatalunan ninyo. Walang kwenta, manahimik ka na lang. Nakuha niyo yung point? Minsan, nagtatalo tayo, nawawala yung kapayapaan sa loob ng bahay sa isang napakasimple at maliit na bagay. If you can buy peace, buy it. Bilin mo. Kasi yun yung prinsipyo na gusto ng Diyos. Kapayapaan doon, yun yung gusto niya ibigay sa atin. At we cannot achieve that peace unless nahanapin natin. Ano sabi ng Bible? Follow peace. Follow. Ano ibig sabihin ng follow doon? Sundan mo, hanapin mo. Ikaw ang gagawa ng paraan yan, mga kapatid. Follow peace. Follow peace. Kami ni Sister Lisa, lagi kami nagtatalo niyan. Talagang magkaiba kami niyan. Maraming bagay na magkaiba kami. Pero tumatanda na kami. May mga time na, ewan ko napapansin niya, may mga time na tatahimik lang ako. May mga time naman napapansin ko, tumatahimik lang din siya. Kasi wala eh. Walang pupuntahan. Matanda na kami. Tumatanda kami. Kailangan mamuhay tayo ng payapa. Yun yung prinsipyo na doon eh. Sa taas, dapat yun din na mangyari sa lupa. Kaya mamaya, kayong mga mag-asawa, mag-usap kayo. Panghuli, example, the same principle, kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. The principle of love. Pag-ibig. Ano yung tatlo? Sabi sa Corinthians chapter 13, ano yung tatlong great things? Faith, hope, and love. Ano yung greatest sa tatlo? Oh. Pero ano sabi ng kanta? The greatest love of all. Ayun yung pinaparinig sa mga bata eh. Pag hindi mo intindi yung lyrics eh, mapapahamak ka eh. Bakit? The greatest love of all, ano daw? Is to love yourself. The greatest love of all is to love yourself. Tama? Tama ba yun? Ano yung principle nila? Love your neighbor as you love yourself. Okay? Ibigin mo ang kapwa mo kung paano mong iniibig ang sarili mo. Okay? Pero iba yung greatest love of all is to love yourself. Hindi yan ang greatest. Ha? Kaya nagkandawindang-windang ang mundo natin because of that principle. Love yourself. At yan ang sinasabi sa Bible na sa huling araw, men shall be lovers. Diba? Maibigin sa sarili. Kasi ang greatest love, hindi patungkol sa sarili. Yung principle sa langit na greatest love ay ano? Hindi patungkol sa sarili, kung hindi palabas, hindi pakabig. Giving what? Giving away. Yun yung greatest love. Di ba? For God so loved the world that He, what? He gave. Binigay niya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. If you love me, keep my commandments. Ibibigay mo yun. Yung principle na yan, wala pa ang mundo, nandoon na yan. Bakit lumika ang Panginoon?
Hindi siya lumika dahil wala lang siyang magawa. Nakaisip siya ng maglika ako kasi naiinip na ako. Hindi yan produkto lang ng kanyang dahil gusto niya. No. Creation is an expression of God's love. Hindi niya ma-express yung attributes na yun. Hindi niya ma-express yung pag-ibig na yun sa kanyang sarili. Kaya nga, ang greatest love ay hindi para sa sarili. Ang greatest love ay para doon sa binibigyan mo ng expression. And creation is God's expression of His divine love. Pagmamahal yun eh. Kaya nga bago nilikha si Eva at Adan kita nyo kung gaano kamahal ng Diyos ang tao? Gaano niya kamahal? Isipin mo, ready lahat. Ni-ready lahat. Lahat ng yung environment, ni-ready niya. Yung mga hayop, magaganda, yung mga disenyo ng mga bagay-bagay rito sa mundo. Yung scenery, yung mountains, yung lahat. Ilog. Kauli-hulihan, yung obra maestra. We are created in God's image. Gaano kahalaga? Bago ka nilagay, ipinaghanda niya na lahat na kailangan mo dahil mahal ka ng Diyos. Pag-ibig. Kung paano nag-ooperate yan doon, yan din dito sa lupa. Ang pag-ibig ay hindi pakabig. Ang pag-ibig ay mapagbigay. Merong hope. Ano yung isa? Faith, love. The greatest is love. Bakit? Ang faith is now. You need to have faith. Manampalataya ka sa mga bagay na paparating. Hope is for the future. Paparating pa lang yan. Pero kapag yung sinasampalatayanan mo ay nangyari na at yung inaasahan mo ay nakita na, tapos na yun. Pero ang pag-iibig, hanggang doon yan sa kabila. Eternal yan. Kung paano sa langit, nagmula, binaba dito sa lupa, at pagdating natin doon sa kabila, nadodoon pa rin yan. So, ang Diyos nag-ooperate sa anong paraan? Pag-ibig. Minahal tayo ng Diyos, mahalin natin ang Diyos. Minahal ka ng magulang mo, mahalin mo ang magulang mo. Minahal ka ng asawa mo, mahalin mo pabalik ang asawa mo. Minahal ka ng kapwa mo, mahalin mo rin siya pabalik. At pag nag-operate tayo sa pag-ibig, very powerful yan mga kapatid. Love is very powerful. Di ba makapangyarihan ang pag-ibig? May nakapigil ba sa'yo? May nakapigil ba sa'yo na umibig? Wala. May nakapigil ba sa'yo na gawin yung bagay na mahal mo? Di ba? Meron kang passion sa isang bagay. Pag nagustuhan mo kahit sino, wala makapipigil sa'yo. Bakit? Because of love. Love is very powerful. Pero tandaan natin, yung love na yan, meron niyang law, meron niyang batas. Na kung gaganap ka doon sa boundaries ng batas na yan, na nakakasaklaw sa pag-ibig na yan, mga kapatid, it is very, very powerful. Malaki ang magagawa niyan sa buhay natin. So, balikan natin yung Ephesians chapter 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Pinagpala tayo ng lahat ng spiritual blessings in the heavenly. In the heavenly. Paano makakamit yun? Paano marireceive yung blessings na yun? Just observe and follow the principles na nilagay ng Diyos sa heavenly. And if you will obey and follow the principles at i-apply mo rito sa mundong ito, mga kapatid, yung blessings na galing doon, dadalo yan dito sa atin. Dadalo yan dito sa lupa, mga kapatid. Dadaloy sa puso natin, dadaloy sa iyo. Dahil ang Diyos, hindi nagsisinungaling sa Kanyang salita. Kung ano yung prinsipyong inilagay niya sa atin, mga kapatid, mangyayari at mangyayari yan. Hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na walang kabuluhan. Tayong lahat ay tumayo.
Maganda tayo ng ating mga sarili. At sa ating pagdulog sa ating Panginoon, nais kong bigyan ito ng emphasis. God's divine order. Follow the principle. Tandaan ninyo, merong authority dapat lagi sa unahan natin, sa itaas natin. At yung authority na yan, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero kung ano yung principle na nakikita natin dito sa lupa, sundan mo lang yan. Sino ba yung mga authority na nilagay sa iyo ng Diyos? Pamahalaan, mga halal na pinuno ng bayan, batas ng lupa, just submit, obey. May blessing sa pagsunod ng isang mabuting mamamayan na tumatalima sa batas. Ano pa? Yung authority ng iyong magulang na nilagay ng Diyos sa iyo. Sundin mo yan. Hindi yan isang tao lamang na titingnan mo na mababang uri. Ay, yung magulang ko, hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral na kagaya ko. Mas magaling ako sa magulang ko. No, nagkakamali ka. Tandaan mo, ang Diyos nag-ooperate through that principle. May kapangyarihan sa magulang mo na kapag sumunod ka at nagpasakop sa authority na nilagay ng Diyos sa magulang mo, dadaloy ang pagpapala sa iyo. Di ba, ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, mga anak, anong utos sa mga anak? Magsitalima kayo. Honor your father and your mother. Di ba? Ito yung unang utos na may pangako. Merong blessings. If you will recognize that authority ng magulang mo, may blessing dyan. Mga anak, sumunod sa magulang. Asawang babae, although kayo ay helpmeet, pero tandaan natin, merong divine order ang Diyos. God, Christ, man, and woman. Hindi ho dalawa ang head. There's only one head. So, ang lalaki ay pangulo ng kanyang sambahayan. May authority na nandoon. Kaya tayo mga lalaki, tumindig tayo doon sa authority na nilagay ng Diyos. At ang babae pasakop doon. Ang pagpapasakop ng babae, hindi ibig sabihin na pagiging martir, na kung ano lang gusto ng asawa mo ay sumunod ka. Hindi yun ang point doon. Ang point doon ay manatili tayo doon sa katalagahan. Ito ang disenyo ng Diyos. Lahat ng bagay na aking paplanuhin, lahat ng bagay na aking babalakin, meron akong asawa na kinakailangan kong sumangguni. Na kinakailangan kami mag-usap at magpasya. Submission. Pag-recognize, pagkilala, courtesy call, respect. Game din sa loob ng church. The same principle. Pasakop tayo sa mga authority na nilagay ng Diyos sa atin. Meron kayong music director. Meron kayong mga SOP. SOP. May mga do's and don'ts. May mga restriction. May mga disciplinary action. Kung pinatutupad yung mga SOP na yon, kung ina-exercise yung authority, huwag kayong ma-offend, huwag kayong masaktan. Just obey, just follow. Just listen. At doon dadalo yung pagpapala ng Panginoon. Sa mga fellowship center, ang Diyos naglagay ng mga leader po sa atin. Just follow the principle. Observe the principle of forgiveness. The principle of confession. The principle of worship. The principle of serving the Lord. The principle of love. Sundan natin yun, mga kapatid. At yung mga spiritual blessing na sinasabi ng Bible, na ikaw ay palalaguin, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay pagkakalooban niya ng kalakasan, kapayapaan, kaligtasan.
Lahat ng spiritual blessing na yan ay ibibigay sa ng Panginoon if we will live and observe the heavenly principles at i-apply natin dito sa mundong ito.